Hello guys, good day. Welcome sa channel. Ang date ngayon is August 26. As of recording this video, meron tayong dalawang event ngayon. Yung isa nasa kabila, sila Giang nandon. Itong event ko dito ngayon, dito sa Subic, ito na lang ang isasama ko sa vlog. Medyo maulan ngayon na nakikita nyo ako. Ang daming sasakyan sa background ko. Bahay ito ng aking kliyente. So bago tayo magpatuloy sa video, sa mga bago pa lang sa channel, paki-subscribe at paki-like ang ating channel. For sure marami kayong matututunan dito, lalo na kung mga baguhan kayo sa event, lalo na sa lights and sounds. So ito yung event venue natin ngayong araw. Pangatlong event ko na ito dito sa lugar na ito. Dito lang ito, malapit lang sa amin. Parang less than kilometers away lang. Ito bagong gawa yung bahay nila. Ito dito talaga kami madalas nag-i-event. Kaya lang ngayon kalahati lang yung na-occupy namin dahil may mga ginagawa sila. So, ang ganda ng truck oh. Ram Rebel. Laki niya. Pag tinabi mo yung Navara, mahihiya. Maliliit. Tour ko muna kayo dito sa kanilang farm bago tayo magtuloy doon sa ating event vlog. Baka may mga subscriber tayo na mahihilig din sa mga manok, panabong na ganyan. Napakarami niya, no? Yan. Ito yung Azarcon Chicken Farm. Actually, ang hanap buhay nila is fish dealer sila dito sa Subic, Zambales. May mga malalaking truck sila. Nagdi-deliver sila ng mga isda. Mostly sa Malabon. Kaya naman na... So yun, isang patunay na naman yun na talagang sa pagnenegosyo, mas mabilis ang asenso. Pwede tayo magsimula sa maliit na negosyo. Kung walang malaking pamuhunan, at least gumagawa tayo ng paraan para mas mapalapit tayo sa ating mga pangarap. So ang team na itong event natin ngayon ay parang construction, kung di ako nagkakamali. Kasi mayroong mga crane, may mga caution, mga construction truck na ganyan. So construction team. Third birthday. Pero mind you guys, meron tayong acoustic mamaya. Sa akin ang galing yung acoustic, band, lights and sounds. Ang supply ko dito, photo coverage. Ayan si Michael. Dalawa kami dito. Bali ang setup ng trabaho namin sa ganito. Dalawa kaming magse-setup. Pag all set na, papalit na ako, bibis na ako. Photo naman ako, then siya nakaupo dun sa booth. Yung booth namin medyo nakasulok doon dahil medyo sumikip ang venue ngayon. So ito, madalas ganitong set lang ang ginagawa ko talaga dito. Kumbaga, pag nag-book sila sa akin, automatic alam ko ito na yung set na kailangan nila sa akin. Dalawang Beta 3 U12A, isang Beta 3 din na B118A na subwoofer. Pag full band, dinadalawa ko yan, isa doon. Pero ngayon dahil acoustic trio lang, merong e-drums, gitara, tsaka singer. So isang sub lang ang dala ko. Tsaka medyo mas umiksi yung venue. Tapos merong bahay dyan sa malapit lang. So kulob yung venue, kaya yung ganyang set kayang-kaya na neto. Okay? Dami nilang mga toys na mga pag-giveaways. May mga ano ba ito? Parang pala. Nakakatuwa talaga. Alam nyo, mas gusto ko yung mga ganitong event talaga, mga kiddie party. Madaling setupan. Hindi masyadong masalimot, hindi gaano maselan, hindi gaano mabusisi. Unlike ng wedding, medyo may kaselanan ng wedding, no? So yan ang ilaw namin. Usually ganyan ang set. Yan ang talaga madalas na setup ko talaga. Tatluhan. Dalawang RGB full color at isang amber white sa gitna. So dalawang set yan magkabila. Pag medyo malawak ang venue at medyo malayo yung ilaw ko sa stage, ginagawa kong apat yan. So ito, binidyo ko na to dati nung dito rin kami nag-setup. Lapitan ko lang sandali.
So yan, Lumilights na ang model nito. Baka may magtanong na naman, minsan paulit-ulit na lang tayo ha. Lumilights LPS 6033 60x3 full color RGB. Yung isa naman sa gitna ay Lumilights na 6055 WA LPS 6055 WA. So yan yung mga code niyan. Kung gusto niyo umorder niyan ay i-chat niyo ako, i-PM niyo ako sa Messenger ko, kontakin niyo ako. Tapos yung stand natin, bakit naging tatluhan? Ito tubular lang to na binutasan ko. Yung distance kayo nang bahala, madali nang sukatin yan, self-explanatory na yan. Tapos nakabutas sa gitna yung tubular. Etong pinaka-pole nung ordinary tripod lang ito, generic lang ito, wala itong brand, dalawang dugtungan lang siya. Ang kinaibahan lang niya, yung pinakadulo ng pole, yung tornilyo na yan, naka-welding dito. So, para ma-connect mo yung T-bar, yung tubular, may butas lang din siya na ganito. Ganyan lang din siya. Isushoot mo lang doon, tapos itutornilyo mo na. Kung tatluhan, isasabay ko na itong isa bago ko itornilyo itong T-bar. Okay, so ganun lang, basic, napaka-basic lang nito. Pagkaapatan, binapalitan ko lang ito ng mas mahaba. Ordinary 1x1 na tubular lang yan. Okay? Tapos, itong aking medyo may kalawang na. Napakatagal na pinagsamahan namin dito. Kauna-unahang speaker ko yan, maliban dun sa Sigma na naibenta ko na gawa ng mabigat siya, hindi siya ideal na pang mga basic set na ganyan. Tsaka nag-try tayo ng audio center, kaya natin na-out yung Sigma. Pero kung laging malaki ang tugtugan, tapos kailangan mo yung matapang talaga ang vocal, Sigma talaga. Marami ng napatunayan si Beta 3 Sigma. Pero sa mga madalas kasi basic set lang, mas okay si U12A, kaya tinira ko siya kahit walang sub, makapalang tunog niya. Lalo na yung size 15 nito. Okay, pero ito pagka mga halimbawa medyo malaki yung venue, tas outdoor, semi-outdoor, samahan mo ng isang sub. Regardless naman kung anong sub yan. Pero mas maganda syempre uniform ang mga gamit. Mas maganda yung pare-pareho. Uniform. Tignan, mas magandang tignan. Okay? So yan, Beta 3 U12A. Tapos meron tayong DJ Star Beam 260. Sana madagdagan na ito dahil meron akong project itong darating na October, Beer Fest. Sana madagdagan pa ng 4 yan. Kahit na yung 230 lang, tapos 4 na Beam 230 na nakasabit sa taas, tapos 2 Beam 260 na nasa lapag. Ganun ang gusto kong setup. Tapos meron lang tayong pang-apply dyan, 4. Tapos may tagalawa pa dun, 1, 2. So 8 aerolights na plastic lang yan, 1.5 watts by 60. Meron tayong fog machine doon. Ito yung sub natin. May mga naka-ready kaming kable dito para sa guitar at saka sa e-drum or drum pad. Lyric stand, mic stand para sa ating acoustic. So dito ko na rin sila ipupwesto mamaya. Tapos yung boot namin, medyo hindi kagandahan ang pwesto namin ngayon, kaya lang masigip talaga. So mag-a-adjust tayo mag-a-adjust, hindi tayo pwedeng magreklamo. Ito yung aking analog set, Soundcraft Signature 10. Naghahanap ako ng Signature 12, baka may mga kilala kayo nagbebenta Signature 12. Ito kasi 6 input, 6 mic input plus ito yung pang laptop ko, RCA. Then the rest dito yung madalas yung mic 4, tapos kung may projector dito, tapos kung may gitara, kung may acoustic. So basic setup, kayang-kaya, pero mas maganda kung yung Signature 12 para at least may ano ka pa, may dagdag input ka pa. Ano siya nun, 8 mic input. Ito kasi may time na kinukulang.
Doon sa kabilang set, DL ang gamit nila doon. Basic lang din pero DL ang gamit nila doon. Same set, dalawang speaker, isang sub. Laptop, EQ, at yung mic natin, as usual na mic natin, ito yung pinakamatanda kong Joson, Mount Everest version 1, tsaka yung Kevlar MR250H. Yan lang naman yung lagi kong dala. Doon sa kabilang set namin ngayon, dahil dalawang event kami ngayon, ang gamit nila doon, isang set ng Kevlar MR250H at tsaka yung bagong Mount Everest na version 4. EBL battery and charger, ang aking Show Art DMX 2024 console. Mag-iisang taon na rin yata sa akin to, may isang taon. So far wala akong naging problema, okay na okay siya sa akin. Medyo may kamahalan lang, medyo may hawig dito yung DMX 200 yata yun, kung di ako nagkakamali, yung kulay puti, nasa 3.5 lang yun or 4,000. Parehong-pareho sila ng layout, may pagkakaiba lang ng personality yung mga kanya dito, mga buttons niya. Pero pagka usually ang ilaw mo lang amber white at saka RGB na par LED, okay na yon. Ito kasi medyo may kamahalan para sa nagsisimula. Nasa 10,000 ito. So yun lang. Tapos yung power supply namin, mayroong malapit na breaker dito. Tapos yung dugtungan ko ng Royal cord, eto, nirekta ko na sa aking power distribution box. Hindi na ako gumamit ng Royal cord kasi malapit lang naman na. So, rekta na yan. Dito, parang mga 4 meters lang ang layo. Rekta na doon. So, eto yung aking, madali lang gawin ito. Kayang-kaya nyong gawin to. Patulong kayo doon sa mga electrician kung hindi nyo kayang gawin. Sukat, mamaya tanungin nyo yung sukat sa akin. Makukuha nyo yung sukat nyan, pagtabihin nyo lang yung mga outlet nyo. Pwede kayong gumawa ng 4, pero minimum na to 6, 2, 4, 6. Mas maganda kung gawin yung 4. Pwede nyo ibahin ng layout pag 4 na. Pwedeng 2 pa ganon, 2 pa ganon. Tapos yung breaker. So kung 4 yan, pwede nyo gawin 2 yung breaker nyo. Gawin yung nun. 2 sa audio, 2 sa lighting. Okay? Pilot light, order lang kayo sa Lazada. May mga nabibiling ganyan. Basta 220 volts lang, huwag kayong magkakamali. Dapat 220 volts lang. So, automatic, pag saksak ko na itong kupo dito, meron itong surface mount na male connector. Ito female. Okay? Tapos, nakadugtong lang yun dito. Dadaan muna dito, tapos papunta dito. So, itong mga to hindi naka-jumper to Bawat isa galing doon. Ito galing doon. Ito galing doon. Kasi kung i-jumper ko lahat yan, mas hindi ganun kaganda yung connection sa loob pagka naka-jumper ka lang sa mga to. Kaya mas maganda bawat isa, dun mo irekta. Okay? Then po, size 14. Etong isa, papunta doon sa mga speaker. Ito papunta dun sa mga ilaw sa likod. Ito sa mga ilaw sa stage. Ito sa ilaw sa backdrop. At ito yung sa booth, yung sa table. So, ganoon ang paghahati-hati ko kumbaga ganoon ang pagdi-distribute ko ng power. Itong set ko very basic lang. Kung malaki ang setup nyo, maaring hindi applicable sa inyo to. Pero sa mga ganitong klase ng event, basic lagi ang set, pwede nyong gayahin yung ganyan. Okay? Etong kable na to, size 10 yan. Yan yung ordinary na mga ginagamit na pang electrical wiring installation sa mga building, size 10. Dagdag ko na rin kung paano ang connection namin ng ilaw. Kasi minsan nasa right side yung booth, minsan nasa left side yung booth. Ang kagandahan sa ganitong controller ngayon, even yung mga malalaking controller, dalawa yung connection niya. Yung isa male, yung isa female. Ang signal naman ng DMX, iisa lang yan. Kahit nasa out ka pumasok or sa in ka pumasok, pareho lang yon. Pwedeng magkabaligtad yan. Okay?
So, ang connection ko dyan, so maaring ito, pupunta sa beam. Kung gusto mong pati yung nasa backdrop, controlled mo. So, ililink mo lahat yan, i-daisy chain mo lahat yan. Tapos, papunta doon sa beam. Tapos, out ng beam, papunta doon sa isang set natin ng frontal. Tapos, etong isa, papunta doon sa isang set. Okay, so regardless kung gaano karami yan, ganun lang yan, isang series na pahaba lang yung connection natin sa ilaw. Sa audio naman, naka-mono yan. Yung out natin sa main out natin sa mixer pupunta sa isang channel ng EQ. Then yung out papunta dito, yung out nito papunta doon. So naka-mono tayo. Then yung subwoofer magmula doon sa auxiliary 2 pupunta doon sa isang channel, then yung isang channel yung out papunta dito. So ganun yung very basic connection pagka ganitong mga simple event. Halimbawa naman kung wala tayong sub, 2 channel yung EQ, di ba? So kung wala kayong gamit na subwoofer, pwede kayong mag-stereo. So yung left out, lagay mo sa left in, right out, lagay mo sa right in. Then right papunta sa right, left out papunta sa left out. So ganun siya. At ang aking kasamahan ngayon sa styling, sa decor, si i-plug mo. Arts of Bloom, base yan sa Sanma, Castillejo, Zambales. So, iyan yung mga kasama natin madalas sa mga event dito sa Zambales. So, Zambales, mag-i-start yan ng Subic, Zambales, Castillejo, Zambales, San Marcelino, San Antonio, San Felipe, San Narciso. Madalas hanggang dyan tayo. Umaabot tayo hanggang Botolan, minsan iba Zambales. Pero sa bandang part ng Palawig at saka Santa Cruz, medyo malayo na yon, papuntang Pangasinan na yon, medyo hindi na tayo maabot doon. Although pwede tayo. Kaya lang, siyempre, ba't ka palalayo kung dito lang may mga makukuha ka ng event, diba? So yung ibibiyahe mo, ano mo na lang, pwede kang mag-double event na lang. Nandito na yung isang magician na ipinadala ni Kuya Ryan. Si Kuya Ryan Galman ang kinuha kong magician ngayon at pinadala niya itong poging ito. Yan, papalapit na si Pogi. Pogi, ano nga pangalan mo? Si Kuya Art at si Kuya Ryan, antayin natin maya-maya. So sila yung makakasama natin sa magic show. Maya-maya naman papakilala ko sa inyo yung kasama nating banda. Ngayon mag-check tayo ng mic at tignan natin kung paano magtanggal ng feedback gamit itong ganitong equalizer. Okay? Sound test check. Hey. Ang kagandahan sa ganitong EQ, pagka may mga ilaw siyang ganyan, yung medyo mataas, mag-i-indicate siya. So, pag umilaw yung medyo mataas at nag-feedback, yun yung ibababa mo. Sige Michael, medyo lapit ka ng konti dito. Dito ka banda. Test. Sige, sigawan mo ng konti. Check. Test. Sound test. Check. Sige, tutok mo ng konti. Sige, tutok mo pa. Sige, harap mo ng konti. So, walang feedback. Ito yung speaker natin, 3 meter. Ilan yan? 2 meters. Sige, harap mo dahan-dahan. Sige, hanapin mo lang ganun mo. Kanina meron saan banda yon? Pag masyadong madikit talagang magkakaroon. Pero mami-minimize pa rin natin yun. Sige, dahan-dahan, iharap mo ganun konti. Okay, umilaw yung 5K. Sige, tutok mo pa ng konti. Isa pa nga. Sige, tutok mo konti. Mabilis ka lang tanggalin mo kagad. 8K. Sige, baba mo ng konti, baba.
Masyado ng tutok yun pagka ganon. O, sige. Tsaka mataas na o halos sagad na. Test. So, hindi na mag-feedback yan pagka ganyan. Ganun lang kasimple magtanggal ng feedback sa ganitong setup. So, ang kagandahan lang kasi dito sa model na ito, itong Behringer na to, may indicator siya. So, pag dinikit mo yung mic ng ganun sa speaker, feedback siya, iilaw dito. Kung alin yung umilaw, yun ang ibababa mo ng konti. So, that way, pagka ongoing na yung program or kung may kumakanta man dyan, mawawala na yung feedback. So, mag-i-start ka lang sa flat, tapos ibababa mo lang dun sa area na kung saan nga siya nagfe-feedback. So, madalas dito sa setup ko na to, binababa ko lang yung 10K, 5K at saka yung 1K. Then the rest yan flat na. Kung wala akong sub, nagbo-boost lang ako ng konti dito sa 50 hanggang 125. Pero kung may subwoofer ako, naka-flat lang yan. Minsan binababa ko pa ng konti. Tapos sa sub naman, ang setting ko, nakababa lahat yan, as in sagad. Ang nakaangat lang is 40 to 100. Nakapa-curve lang ng konting-konti. So, depende sa tenga yan. Huwag tayong magre-rely dito. Magdedepende tayo sa tenga. So, kung saan siya sa pandinig mo maganda, dun mo siya isa-set. Yung iba kasi, tinitignan nila yung setting ng ibang sound system owner. Titignan nila yung picture, ay ganito yung setting niya, gagayain ko. Hindi ganon. Magre-rely tayo sa kung ano yung maririnig nating timpla sa particular na event, sa particular na venue. Kasi mag-iba yung tunog yan eh. Depende sa acoustics ng venue, lalo na kung hall, tas kung mataas na ganyan, ang bubong puro yero. Minsan kulob siya, tas walang mga halimbawa tela, mga kurtina, walang mag-absorb ng sound, babalik yung tunog. So mataas ang reverb nung venue. So iba-iba yan. So magbabase tayo sa actual. Hindi tayo pwedeng mag-rely doon sa kung ano yung setting na makikita mo dito. So gagamitan talaga natin siya ng tenga. Sabihin, ganito yan. Di ba, Nikno, nag-aaral ka na? Sigurado ka? O sige, kung talaga nag-aaral ka, tatanungin kita. Sasagutin kita. Wala pang tanong. Wala kang sagot. Ang tanong. Ang sagot. Mat tayo. Ayoko ng mat. Ano gusto mo? Arithmetic. Mat, arithmetic, isa lang yun. Saan kayo? Isa lang yun. Say goodbye, say hello to a lover or a friend. Sometimes we never could understand what some things speak in the wind. Just love. Natapos yung event kagabi guys nang hindi na ako nakapag-outro. Medyo napagod ako tsaka umuulan. Dalawa lang kami ni Michael nag-setup. Tapos sinundo ko pa yung sa kabilang event. So, kinabukasan ko na record itong outro. Photo ako ngayon dito sa Idanan's Resto. Photo coverage ako ngayon na first birthday ito. Ito yung kauna-unahan kong Kevlar Mix 8BT. Na-ibenta ko siya dito. Nakakatuwa naman pagka nagpupunta ako dito, lagi ko siyang nakikita. Ito siya. So, halos 2 taon na to sa kanila. Tapos Integ yung gamit nilang amplifier. Tsaka itong Crown na size 10. Malakas ito pero hindi ganong quality ang tunog. Pero ang lakas kung hindi ka naman maselan sa tunog eh. Itong kalaking venue, kayang-kaya niyang punuin. Yun nga lang pag iba-ibang nag-ooperate, yung mga magician ang nag-ooperate nila dito talaga. Iba-iba yung tunog. Ewan ko kung alin dito ang gumagana. Pero ito, good ito. Nagagamit nila yung Bluetooth, tsaka ang gamit lang naman nila dito, isa o 2 mic. Tapos yung Bluetooth. Mukhang good pa yung fader niya kasi magmula nung isinetap ko to, channel 1 and 2 pa rin ang gamit nila. So, matibay talaga ang fader ng Kevlar. So sa mga nagsisimula itong ganito, nasa 8,000 ito, pwede nyong i-consider ito. O kaya yung mga mixer ni Joson, mga budget mixer na medyo okay naman ang performance.
Pero ito, meron pa akong isang ganito na mas mahaba dyan. Mix 12 BT naman yon. Ito 8. So, 8 input yon. Ito 4 input. Plus 2 stereo dito. So ayun, wala muna akong sounds ngayong araw. Photo muna ako ngayong araw. Ito lang ang bit-bit ko, isang bag ng camera. Tsaka itong tasa ng kape. May mga araw na gano'n nakakatuwa. Minsan pinagsisiksikan yung schedule ng Huwebes, Biyernes. Tapos Sabado, Linggo bakante yung lights and sounds ko. So gano'n talaga, hindi natin kontrolado yung pasok ng event sa atin. Even sa photo, gano'n naman. May time na Linggo, 3 ang event coverage ko, tapos Sabado bakante. Minsan nagtataka tayo at nagsiksikan sila ng Linggo, ang luwag ng Sabado. So ganoon talaga, hindi natin kontrolado yung gano'n. So yun, salamat sa pagsama nyo sa akin sa event na ito. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na ating event vlog. I-try natin gawing content naman sa mga susunod, yung mga request ng mga subscriber natin. Salamat din sa mga nagre-reach out sa akin through Messenger and FB, yung mga ibang nagtatanong sa akin. Pag masyadong mga very basic na ang tanong, kumbaga parang mga self-explanatory na tanong na, tapos na-champion yung busy ako, medyo hindi ko na siya masasagot. Mostly naman ang mga tinatanong sa akin sa mga nagre-reach out sa akin sa Messenger, nandoon na sa mga vlog ko yung sagot. So, balikan nyo lang yung ibang mga vlog ko. Yung iba namang mga vlog ko pagka may mga chance akong ulitin, kasi laging tinatanong sa akin to, inuulit ko. Okay? So, yun lang. Comment kayo sa comment section kung anong gusto nyong gawin nating content sa mga susunod nating event vlog. So, for now, hanggang dito na muna.